Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Marcos PH. My name is Angel Francia Feliciano po. Ayan, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas! Ayan, and Happy New Year! So, speaking of New Year, so ito sa video na ito, titignan natin kung ano ang mga magiging kapalaran ng ating mga Taurus signs ngayong buwan ng Enero. January 2026. Ayan, anong mga paparating, ano rin siguro yung mga babala kung meron, kung lalabas sa baraha, at mga mensahe, mga gabay para sa buwan ng Enero, January 2026. So, ayan, paalala lang bago ako magsisimula, okay? Lahat po ng lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang po kung saan kayo nag-resonate at iwan iyong hindi. Alright, tignan natin kung ano mga lalabas na baraha for our Taurus sign. You have the moon. Okay, sabi dito, pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently. So, mamaya, titignan natin kung ano yung kabuuang mensahe about dyan. Okay, pagdugtungin natin yung mga baraha. Okay, what else? For our Taurus. Taurus, kung ayaw mong makita yung pag-shuffle ng cards ko, pwede nyo pong i-fast forward ito. Okay, ayan, tignan natin yung baraha. Next, you have patience. Okay, bakit kaya malalaman natin mamaya kung bakit ka inuudyok ng mga spirit guides mo na maghihabaan mo ang pasensya sa buwan ng Enero. Mamaya malalaman natin. Okay. Now, what else? Tignan natin kung ano ang mga lalabas sa tarot. Okay. Unahin muna natin yung mensahe ng universe. Messages from the universe for our Taurus sa buwan ng Enero 2026. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. O, ayan na, lumabas na. Ano kaya to? Okay, sabi dito, if you find yourself constantly seeing reoccurring numbers or words, it is a sign that you are being supported, cared for, and divinely protected by the universe. Beautiful things are about to happen to you. So, wow. Ang mensahe sa iyo ng universe, Taurus, is may mga magagandang mangyayari sa buhay mo. Okay, beautiful things are about to happen. May magagandang mensahe. Siguro malalaman natin ito mamaya kung ano tong mga beautiful things. And sabi dito, kung meron kang paulit-ulit na nakikitang mga numero, mga repeating numbers, or even kahit hindi repeating numbers, basta paulit-ulit na numero, ibig sabihin yan, or mga words, paulit-ulit mo nakikita yung word na patience. Paulit-ulit mo nakikita yung moon na symbol. Dito man sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, o saan man, ibig sabihin, may mensahe sa iyo ang universe at sinusuportahan ka, nagkikare sa iyo, at divinely protected ka. Pero mamaya malalaman pa natin to ng mas malawak ano ang mensahe. So ngayon, kukuha naman ako ng tarot cards para sa mga clarifications. Okay, this is for Taurus. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Alright, Taurus, first you have the Two of Cups. Next, you have the Five of Wands, Ten of Swords, Two of Pentacles. Parang gustong lumabas to. You have the Queen of Cups, Queen of Swords, Queen of Cups. Ayan. Two of Swords, Five of Pentacles.
Okay. At the bottom, you have the six of wands. Ibig sabihin nito, even if yung iba sa inyo makaranas ng anumang mga pagsubok, lalo na sa pera, magtatagumpay ka pa rin. Okay, now bago ako magsisimula, bago natin ituloy itong mga mensahe, bago ako mag-proceed, ayan, panoorin nyo muna ito kasi meron akong invitation para sa inyo. Hello mga kabonom! Ayan, so kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam, o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal na buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari po sa iyo. Now, sa January 15, 2025, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, witchcraft, palipad hangin, black magic, or pagsasagawa ng mga voodoo, ayan, voodoo dolls, bad rituals, psychic interference, psychic attack, evil eye, ayan, inggit, paninira, galit, at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo. Ayan, ibabalik ko sa kanila, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Walang dagdag, walang bawas. Sa ilalim ng divine justice at protection at nang hindi ka madadapuan naman ng karma. Okay, so back to sender na hindi ka madadapuan ng karma. So para saan po ito, para saan po ang ritual na ito? Sino ang mga recommended na nangangailangan? Okay? But kung talagang gusto mo, anybody can join. Okay? Kahit alam mong pakiramdam mo wala dyan, pero hindi mo rin alam eh. Kaya kung gusto mo makasiguro, right? O pwede kang sumali. So para saan ang ritual na ito? Para sa mga kinulam or mga pinaghihinalang may gumagawa ng masamang ritual sa iyo. O kahit sino sa pamilya mo pwede mong isama. Okay? Pero 500 pesos each. Kaya kung ikaw at isasama mo yung mga ibang kasamahan mo, kaibigan, anak, pamilya, ayan, basta 500 po bawat tao. Okay, so kung feeling mo, no, lalo na kung nagdududa ka na parang, at lalong-lalo na kung nagpatawas ka at nakumpirma. Ayan, para din po ito sa mga may psychic interference na nararamdaman, mga energetic drain. Kung feeling mo talagang nadidrain ka, na wala ka na, lalo na kung wala ka namang ginagawa. Ayan, yung mga anxiety, panic attacks na hindi mo maintindihan o hindi matukoy kung saan nanggagaling, lalo na kung nagpa-check up ka sa doktor, right? Pumunta ka sa psychiatrist at alam mo sa sarili mo na parang hindi naman to normal. Alright? So, ayan. Yung mga bigat na pakiramdam ninyo na hindi nyo maintindihan, walang explanation. Especially, lalo-lalo na kung walang medical explanation. And kakaibang panaginip na nakakatakot, like to the point na parang, yun na nga hahantong yan sa bungungot. Yung mga panaginip na parang nakakatakot. Basta, you know what? Trust your instincts. Lahat tayo meron yan, mga kutob na alam mong parang may gumagawa sa akin ng hindi maganda. Ayan. Para sa mga blockages, sa mga nagkakaroon, feeling nila yung mga balakid sa kanilang pera, sa negosyo, sa career at opportunities. Kasi isa rin po yan ang purpose kung bakit baka ginawang ka ng masamang ritual, ginawang ka ng kulam para malagyan ka ng, kumbaga, kung hindi ka malagyan ng malas, maharangan yung mga daloy nyo sa pera. Ayan, mga blockages. And para sa paulit-ulit na nagkakaroon ng delay or talagang feeling malas, ayan, na-mention ko na, malas, feeling mo malas ka sa lahat ng aspeto, parang minamalas ka. At hindi mo maipaliwanag na problema, feeling mo parang nagkasunod-sunod ang problema. So, feeling mo talaga masasabi mo na parang minamalas ka. Kaya posible po iyan ang mga diyan pumapasok. Hindi yan kulam, pero posible na ginawang ka ng bad ritual, masamang ritual na
magkalugmok-lugmok ka, magkaroon ka ng problema, ginawan ka ng ritual na yun na nga, magkaroon ka ng mga delays at bibigyan ka ng malas. Okay? At para din sa mga gustong linisin ang kanilang aura, chakras, at palakasin ang kanilang spiritual protection. Anong kasama sa back to sender ritual, aura and energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, at pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, and pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo, okay, sa pinanggagalingan nito. And also, pag-seal ng aura with divine light and protection. Energy exchange, magkano? 500 per person po. Okay? Ang date nito, January 15, 2026 po. January 15, 2026. Sorry if na-mention ko kanina 2025. Ayan, deadline ng payment, January 15, 2026. So, may ilang araw pa kayong makapaghanda. Alright? So, hanggang 5 p.m. lang po ang deadline ng payment. So, lahat ng confirmed payments bago mag 5 p.m. ay maisasama po sa ritual. Late payments ay hindi na po maisasama. Ayan, kung ikaw ay interesado, okay, mag-message kayo dito kung dito ko na i-post sa Facebook page. Na kung sa YouTube ko po ito na i-post, ayan, pumunta lang po kayo sa mga YouTube subscribers ko. Pumunta lang po kayo sa Facebook page ko, Mono Magos PH. Hanapin nyo po yung may blue check. Ayan, verified na po ni Meta. Napaka-importante kasi maraming gumagaya ngayon sa akin na ibang Mono Magos PH, pero yung mga scammer, titignan nyo ng mabuti, wala yung verified check ni Meta na blue check. Okay, so, ayan, para makasali, again, i-message nyo lamang po ako sa Bono Magos PH Facebook so ayan, page. Again, no, sa mga gustong sumali sa Back to Sender Ritual, okay, so, pumunta lang kayo sa Facebook page ko. Okay, mag-PM kayo. Or, tignan nyo dito sa baba, sa mga comment section. Meron link dyan na nakapinned. Dyan yung Facebook page ko. Ayan. I-click nyo lang yung link dyan na nakalagay. Basta make sure na yung Facebook page ko na pinafollow ninyo is yung may blue check. Okay, so, tuloy na natin. Unang-una, nakikita ko dito, Taurus, na merong mga pagkakaunawaan. Okay, pagkakaunawaan sa relationship, merong collaboration. Unahin muna natin yung love life, no? I think meron dito yung may mga ending na mangyayari. May ending na mangyayari. Meron din sa inyo, Taurus, ang posibleng maghihiwalay kasi mukhang toxic ang relationship. Hindi na kayo nagkakasundo ng person mo, kung sino man ang person mo, ka-live-in mo yan, girlfriend, sino man yan, no? Na karelasyon mo. Mukhang sa buwan ng Enero may pagtatapos, may paghiwalay, but also meron din ako nakikita ditong energy na indecisive, yung hindi alanganin makipaghiwalay. I think the reason, Taurus, is yung iba siguro sa inyo takot maiwan or mahirapan sa sitwasyon kasi walang pera para maitayo ang sarili. Yun ang problema kaya nga lalo na sa relationship, 'di ba? Kung ikaw ay asawa ka and depende ka lang sa asawa mo, wala kang sariling panghanap buhay, hindi ka magkakaroon ng kakayahang umalis sa relationship kasi paano naman ako, sino na ang bubuhay sa akin. Kaya nga napaka-importante yung maging independent. Financially independent ka, emotionally independent, right? Basta independent. Para kahit anong mangyari, magiging toxic na ang relationship, darating na kayo sa punto na hindi na kayo magkakasundo-sundo, wala nang understanding, puro away na lang, ayan, sobrang katoksikan. Talagang mahihirapan kang sa puso mo, and dito, Queen of Cups, and
I think marami sa inyo, Taurus, makaka-resonate lang po no, pagdating sa love life. Sa buwan ng Enero, mahihirapan kang mag-decide kasi sabi ng puso mo, ayaw mo na kasi toxic. Ayoko na kasi ayoko na nang lagi kami nag-aaway. Ayoko na kasi nasobra na ako nasasaktan. Hirap na ako with the Ten of Swords. Mga panluloko, betrayal, o ano pa man yung mga pagsasuffer na naranasan mo sa relationship na yan. Yung puso mo ayaw na, gusto nang bumitaw. Pero, parang conflicted din yung isipan. Right? Meron dito, take it how it resonates. Could also be vice versa. Kung hindi man ito ang nangyari sa inyo, Taurus, posible yung iba sa inyo, sa partner ninyo. Na naguguluhan ang puso at isipan. Yung damdamin, ayaw na. Yung utak, paano ka naman ngayon? Paano ka naman? Kaya mo bang mag-isa? Kaya mo bang mag-isa? Kaya mo bang itaguyod ang sarili mo? Kaya mo bang, iba-iba naman tayo ng sitwasyon, iba-iba kayo ng sitwasyon, possibly yung iba sa inyo, hindi makaalis sa relationship kasi saan ako kukuha ng pambili ng pagkain? Saan na ako ngayon aasa? Siya lang kasi ang may trabaho, wala kasi akong trabaho. Paano na ako? Yan ang energy ng Five of Pentacles. Left out. Being left out. Left out ka na. Pag-iiwang ka, kaya nga dalawa dito ang two. Two of Swords, Two of Pentacles. Ano ba? Di mo alam paano rin titimbangin, right? Two of Swords, this is an energy of being indecisive. Nahihirapang makapag-decide, hindi na alam anong gagawin. And Two of Pentacles, yun na nga, mahirap balansehin ang puso at isipan. Gulong-gulo ang isipan, iiwanan ko ba? Madami kayong rason. Iba-iba kayo ng rason. Yung iba dito dahil sa pera. Yung iba naman dahil takot talaga mapag-isa. Takot, wala nang mag-aalaga sa akin. Sinong mag-aalaga sa akin pag nagkasakit ako? Yung iba sa inyo yan. Yan, physical, pinoproblema ang physical well-being. Parang andun yung makakaranas ng separation anxiety. Alam mo yun? Yung pag iniwan ka ng nanay mo, di ba yung kagaya ng bata na aalis, iiwan ka ng nanay mo nung bata ka, takot ka kaya nagtatantrums. Pinapalo ka. Ano nun kasi insecure. Ang Five of Pentacles kasi this is an insecure energy. Physically, financially insecure, physically insecure, mentally, lahat na. And nandito kasi, lumabas yung Queen of Cups. This is a major, hindi siya man major, but archetypes. This is a strong energy pa rin. But, andito lumabas ang Six of Wands. Ibig sabihin, kaya mong malagpasan to, lumabas ang Tower. This is what you don't see coming. The Tower, this is meant to happen in order na magkaroon ka ng lakas na loob na makamove forward, magkaroon na ng pagbabago. Kasi ang Tower, this is a change that is kailangan talagang mangyari yung pagbabago na yan para it's really meant to happen whether we like it or not, whether we want it, whether we plan it. Ang universe ang magpaplano. Or si God ang magpaplano. May plano siya. Iba ang plano niya para sa sayo, Taurus. So, I think yung iba naman sa inyo, hindi lahat, nag-iisip na makipag-reconcile lang. Iniisip yung saan kami magkakasundo. Like, isipin ko na lang kung saan yung common ground namin. Para lang we meet halfway or magkasundo kami sa isang bagay. Yung iba sa inyo parang mag-iisip, titiisin ko na lang. Basta andito pa rin tayo sa energy na nag-iiwan, binabalanse or yun na nga, undecided pa rin.
Okay? So dito lumabas, alam mo ang dito, since ito ang naging energy ngayon ninyo Taurus sa love life. Lumabas dito na if ever kailangan ninyo ng additional support or if you need answers, trust your, kaya pala lumabas ang moon. So dahil undecided ka, hindi ka makapag-decide, ang advice sa'yo dito is, ano ba ang sinasabi ng kutob mo? Ano ba ang binubulong sa'yo ng kutob mo or gut feelings mo? Doon ka mag-decide. Doon ka. So, paano gawin niya? Magnilay ka lang. Humanap ka ng space na makapag-isip ka na mag-isa o ipagdasal mo yung mga magiging desisyon mo, ipagdasal mo. But mostly, follow your intuition and be confident to move ahead. Kasi marami sa inyo ay ito ang hihila sa inyo pababa. Hindi kayo makakausad sa buhay kung mananatili kayo sa toxic na relationship, toxic situation, or toxic environment. Sa love life yan Okay. Now, pagdating naman sa inyong, kung sa may mga negosyo dyan, pagdating sa kaperahan, mukhang merong magtatapos. Sabi, sad to say, yung iba sa inyo makakaranas ng mga pagsubok sa career at negosyo kasi andito yung 10 of Swords, kaya lumabas ang 2 of Swords at 2 of Pentacles na mahihirapan na talaga kayong siguro makahanap ng ibang trabaho kasi yung iba sa inyo, sad to say, is matatanggal or like matatanggal sa trabaho or mapipilitang mag-resign. Ando din yon. 10 of Swords, ito yung hindi mo ginusto ang magiging kalalabasan, pero wala kang choice kundi tanggapin ang nangyayari. Possibly yung iba sa inyo, the reason why natanggal, so many reasons. May problema sa workplace, hindi mo makasundo ang katrabaho mo kasi 5 of Wands energy, this is like pag-aaway, this is conflict, this is awayan. And dito natin tinitignan ko kasi ngayon sa part na to yung trabaho mo at negosyo. Some of you may competition sa workplace, may competition sa business din. So, yung iba sa inyo hindi na nagwo-work and business, yung iba sa inyo nagja-juggle na. Kaya nahihirapan na talagang balansihin ang pera. Kaya yung iba sa inyo, lumabas 5 of Pentacles. Ngayong buwan ng Enero, mukhang mahihirapan kayong i-manage ang pera ninyo. Kaya mag-ingat sa gastusin para at least ito mapaghandaan ninyo na sabi ni Madam Bonum, mukhang mahihirapan akong i-budget ang mga pera ko ngayon. Kasi syempre, lalo na kung nagtodo handa kayong ngayon ng Pasko at New Year, ano mga binibili ninyo, mukhang sa January mahihirapan ang karamihan sa inyo Taurus. Pwede nyo itong balikan, pwede nyo itong maging reference, balikan nyo yung video na to na tama yung sinabi ni Ma'am Bonum, talagang mahirapan na akong i-budget yung pera ko. Pagkatapusan, dyan yun na mararanasan, wala na kayong pambayad ng kuryente, wala na kayong pangbayad ng tuition, pambayad ng internet, o ano pa man yung mga bills. Tapos, meron din pa may mga hindi pa inaasahang bayarin. May mga ganun magkasakit yung aso mo, ipa-vet mo, magkasakit ang nanay mo, sino man, hindi mo inasahan. Yan ang tinatawag na excess gastusin. Extra. Kasi na out of budget ka na nga. May nakalaan, sakto lang. Pero hindi na kasi natin alam ang kapalaran niya. Alam nyo yan. Naranasan nyo yan na nakalaan na para pambayad, pangbaon sa mga anak ko. Nakalaan na para sa maintenance ko. Lahat na nakalista na. Then meron pang mga hindi mo inaasahang mga bayaran na hindi mo in-expect. Ito yon. Nahirapan ka ng ibalanse. Yung sanang pang tuition o pambaon, nakuhanan. Nakat-kat. Kaya talagang so, yan lang, masabi ko nga, if ever when it comes to money decisions, ngayong buwan ng Enero, any money decisions, bibili ka naman ng lupa, anything, follow your gut feelings. Marami sa inyo yan. And habahan ninyo ang pasensya ninyo.
What else? Kasi ang dami dito talagang indecisive. Ang daming twos. Two of Cups, Two of Swords, Two of Pentacles. This is the energy where andun yung duality, andun yung ganyan, no? Kailangan balansehin. Also, when it comes to your emotions, ha, Taurus, balansehin niyo ang puso niyo this month. Malaki ang napifeel kong energy dito na kailangan, yung iba sa inyo, magpaplano when it comes to business or career, meron yung ilan sa inyo nagpaplanong mag-isip, makipag-collaborate na lang kaya ako, makipag-sosyo kaya ako, makipag-deal, whatever dealings. Kasi two of Cups when it comes to money related and career, this talks about collaboration, dealing. So yung iba sa inyo with the Ace of Swords, makakaisip, mag-iisip, or magpaplano din. May planong mag-isip or makaisip ng idea na makipag-collaborate na lang ako o makipag-deal ako sa kumari ko na mare, wala na kasi ako, kakapusin na ako ng pera sa January, ito na lang, makipagsunduan ako sa'yo, makipag-deal ako sa'yo, makipag-negotiate ako sa'yo na ganito, ganyan. Ano man yan. I don't wanna be specific kasi this is a general reading. Okay, what else? Tignan natin kung anong pang mga kapalaran, if ever meron man. Ano yung lumabas? Slingshot, baggage, mother load. Lumabas din ito. Microphone. The answer is no. Now, for those of you, if meron, anuman ang mga katanungan ninyo right now, think of a question, Taurus. The answer is no. The answer is no because the situation or event is not unfolding at this time. Hindi ibig sabihin na no, ayan no, kasi close pa ang bridge. I think marami talaga sa inyo are being impatient about your money. Marami sa inyo meron sigurong inaantay na dumating na pera. Saan man yan galing, hindi ko exactly alam, pero kung naka-resonate ka, alam mo na kung saan. Basta ang mensahe dito, habaan mo ang pasensya mo kung ano man yan na mga ini-expect niyo sa pera, utang man na kailangang bayaran, may proyekto ka naman na ginagawa, or yung pinapromise sa'yo ng boss mo, o ano man yan, sideline man yan, racket man yan, o anything. Ang sabi dito, patience. Patience. No doesn't mean hindi mo makukuha. It means na sa ngayon, it's not unfolding at this time. Sa ngayon, hindi mo makukuha. So, habaan mo ang pasensya mo. What else? Meron kayong marireceive na news, okay, sa buwan ng Enero 2026. Some of you, Taurus, di ko alam kung exactly anong balita yan. Possibly good. Sana good. And di rin ako makakasiguro kung hindi. Basta balita. I don't wanna say bad. Siguro bad. Di natin alam. Basta news. And yung iba sa inyo is Taurus, if may balak kang maging vlogger, there's something about your voice. Okay, mapapakinggan. Yung iba sa inyo magti-trending ang isang upload. Meron dito, kung nag-upload ka para pang viral, nagpe-Facebook ka, nagre-reels ka, or nagpaplano kang maging isang sikat na vlogger, I think, Six of Wands, this is a sign that you will succeed. You will achieve fame. Magiging sikat ka, darating. Pero, patience lumabas kaya habaan mo. This is, pa lang kasi to, a window of opportunity. Communicate. Social media, being heard. Mapapakinggan ka. Iba sa inyo, you need to speak up. Oy, mother load. Okay, congratulations, Taurus. Yung iba sa inyo, hindi lahat Yung iba sa inyo, may chance na manalo ng jackpot. Ayan prosperity. You can pause this video. Tignan niyong mabuti ang nakasulat dito sa baraha. You can pause now if you want. Basahin ko lang nakasulat dito sa mother load. Ayan kung mababasa ninyo, prosperity, jackpot, success, good fortune, having plenty, money maker. So, for those of you na nagpaplano, magtayo ng negosyo,
um, tumaya ng loto, but then, again, lagi kong kayong papalahanin, Taurus, at other zodiac signs, kung nanonood, this is a general reading. Hindi nakaukit ang pangalan na kahit sino dito. Pero kung Taurus ka, baka ikaw na Taurus. Kung hindi mangyayari sa'yo, baka ibang Taurus. So, nagets ninyo? Kaya wag kayong mag-comment na, hindi totoo. Anyway, so, ayan. Sudden wealth, real deal, accomplishment, advantage, fortune, prime source. So, I think, sana marami sa inyo, Taurus, or sana kayong lahat na nanonood, ito ang matatamasa ninyo. You can also claim it in the comment. Para it's one way of helping na ma-manifest sa inyo. You can claim prosperity, jackpot, success, good fortune, sudden wealth, money maker, accomplishment, ayan. What else? Baggage. O unresolved issues talaga. For those of you na may mga unresolved issues, okay, sa January, mukhang mapag-uusapan yan. May chance na mapag-uusapan either sa pagdating sa relationship, any kind of relationship, friendship, romantic relationship, relationship sa kapitbahay, relationship sa magkakapatid, relationship sa pamilya, mukhang mapag-usapan. And I think you also have, yung iba sa inyo parang with this baggage is also, may nakikita ako dito na kapalaran, na yung iba sa inyo, this is a sign na makakapunta kayo ng ibang bansa, or for those of you na nagpaplano, nag-a-apply, nagpa-process ng mga immigration visa, travel visa, passport, there's a message, be patient. Be patient. Especially for those of you na nangangarap na sana ngayong Enero na ako maaprubahan na makalabas ng ibang bansa. Sana ngayon ako na ma-receive yung tawag nun? Ano bang tawag, mga papeles na go ka na pumunta sa Poland o saan man, Australia, New Zealand, di ko alam, America, Canada, anywhere, right? But yung iba sa inyo, may mga heavy burdens pa rin dinadala. Lumabas 10 of Swords. So, ibig sabihin, there's a possibility, especially for those of you Taurus, na may mga dinadalang bigat. May dinadalang baggage sa nakaraan, mga bigat sa nakaraan, mga problema. There's a big possibility with the 10 of Swords that sa buwan ng Enero, matatapos na yan, mawawala na yan, ma-resolve na yan, or magagawa ng paraan na matanggal yan. Okay? Kasi I think, inuudyo ka ng spirit guides mo na mag-move forward na. Long journey. There's also talaga a sign here na, lalo na, dyan yung mapa, Mapa, and then baggage. This is a confirmation na may ilan sa you Taurus makakalabas ng ibang bansa. If may tanong ka na, makakalabas na kaya ako this year, 2026, then January, baka ito na yon, makaka-receive kayo ng sulat, telegrama, papel, or news na, yes, approve na ang visa mo, yes, okay na lahat, ticket na lang ang kulang, there's something about that. And you have the slingshot. Yung iba sa inyo magkakaroon ng tension. Like I said, there's something about tension, anxiety. Yung iba sa inyo magkakaroon, lalakas ang focus. Okay? Yung iba sa inyo, if nagpaplano kayong mag-launch ng bagong product o magtayo ng business, there's a go signal here. It will succeed. May chance na maging successful. But, be cautious, be confident, and have patience pa rin. Okay. What else? Mag-ingat sa pressure na dala ng fire horse energy sa buwan ng Enero, Taurus. Now, speaking of fire horse energy, kasi andito yung lumabas yung anxiety, strain, pressure, tension, stress. Okay. Napaka-importante ito. You need to wear white jade. Mapalalaki ka man or babae. I have jade. White jade. Okay? Kung gusto niyong bumili sa akin, may kasamang 38 steps of blessing ritual, and then you can ask for specific intentions and prayer requests.
Okay, marami na akong mga natulungan at natutuwa naman ako. Okay, what else? I think that's it, mga madam at sir. So, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Sana nagustuhan ninyo ang mensahe ngayon para sa buwan ng Enero. Like this video if nagustuhan ninyo. Paki-like po. Maraming salamat. Let me know in the comments kung naka-resonate kayo, tumugma, or anything. May story kayo or what. And, ayan. And for those of you hindi pa nakapag-subscribe, ayan, matutuwa ako pag nag-subscribe kayo. And especially para po ma-notified kayo, para pag nakasubscribe kayo, kung ano man mga future readings para sa inyo Taurus, ayan, maano kayo, ma-notified. Kaya napaka-importante i-click yung notification bell. Now, for those of you, again, dahil sa fire horse energy, ayan na, mukhang talagang lumabas dito Taurus, na nangangailangan ka na makakatulong, na, ayun na nga, sa pressure ninyo, sa anxiety. But you know what? Panoorin nyo to para mapakinggan nyo yung explanation ko. Kaya huwag muna kayong aalis. Okay, panoorin nyo po ito. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10mm size na beads. Ang wrist size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5. 0.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse Energy. Ang year 2026, Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis, init ng ulo, ayan, impulsive decisions, at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So, dahil dito, itong white jade ang pinaka-recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng fire horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang protections pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive fire horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away, at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang fire horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo. And tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa fire horse year 2026 fire horse energy. So, bakit white jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang fire horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng fire horse. So, ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance.
kumbaga mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang fire horse ay apoy, ang white jade ang kung kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa white jade, protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa white jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So, kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo, at Sagittarius. So, mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa white jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold clasp or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and